Hallelujah. At amen. Hallelujah. Ganun din maliliit na mesa. Magdadala rin kami ng mesa para doon. Amen. So maganda magdala kayo ng sarili nyong tent doon. Hallelujah. And then yan also, pwede na rin kayong bumili ng tent kasi magamit nyo pagkatapos. Ang mga kabataan naman sa bootcamp, sa youth bootcamp, ay kakailangan nila ng tent, baka pwede nyong maipahiram. Hallelujah. So, hallelujah. So, it's worth it gagamitin yung tent. Praise God. Okay? Hallelujah. At yan po ang ating mga gawain. Hallelujah. And then, bibigyan natin kayo ng mga paalala pa sa mga darating pang mga gawain. Praise God. Hallelujah. Okay. Ngayong ngayong gabi, bago natin kunin ang ating offering, gusto pong kubuhan ng patotoo. Praise God. Hallelujah. Medyo matagal na tayo hindi nakakakuha ng mga patotoo. Hallelujah. Ngayong gabi, kung gusto niyo magpatotoo, pinagpala kayo ng Panginoon. Hallelujah. Nakatanggap kayo ng answered prayer. Hallelujah. At gusto niyo makigala kami at magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Kasama niyo patotoo. Hallelujah. Ma-encourage ang mga kapatiran. Hallelujah. Kagandahan sa patotoo ay hallelujah na isang para bang hallelujah form ng pagpapalakasan sa isa't isa. Hallelujah. Amen. Pag-share ng hallelujah makapangyarihan at mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Okay? So bago natin kunin ang offering, amen, hallelujah, pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah, magpatotoo tayo. Hallelujah. Sino po rito ang gustong mauna? Praise God. Hallelujah, patotoo. Meron ba rito? Hallelujah, answered prayers. Amen. Hallelujah. Welcome natin si Pastora Diana. Hindi pala. Amen, Sister Diana. Praise the Lord. Amen. Praise God. Hello po, magandang gabi. Bali, kanina po habang nag-aawitan, naungusap na sa akin yung Panginoon na pag may patotoo, magpatotoo ka na kasi sa totoo lang, minsan yung mga patotoo natin, encouragement din po yun sa mga kapatiran nating nanghihina. So gusto ko lang po unang ipatotoo yung sa revival sabi ng Onan. So nung time na yon, daming mga pagsubok na nararanasan namin, parang nanghihina na ako. So naisip ko na mag-backslide na lang kaya ako. Parang ganun yung nasa isip ko. Kasi pag wala ka sa Panginoon, kagaya ng mga kamag-anak ko, nagiinom lang, pupuyat, hindi sila healthy living, ganun. Pero hindi sila nagkakasakit, saganang-sagana, ganun sa ko. Mag-backslide na lang kaya ako. Hanggang sa one time naisip ko na umattend sa revival. Tapos hindi ko rin alam na si Brother Dado pala, ganun na rin yung nasa isip niya na mag-backslide na rin. Pero salamat sa Panginoon kasi dinala niya kami sa revival sa Binangonan. At lahat ng mga katanungan sa isip ko, nasagot sa revival na yon. Na-save yung pananampalataya namin mag-asawa. Hanggang ngayon, nandito kami nagpapatuloy. So, sa lahat po ng mag-asawa or mga single dyan na nakakaranas kayo ng problema, lagi po nating isipin na nandyan yung Panginoon para sa atin na hindi niya tayo papabayaan. Tapos lagi lang po tayong dumalo sa bawat gawain kasi yung atake po sa atin ng kaaway, kapag nag-iisa ka, mas malakas yung parang may mga bumubulong sa'yo, ganun. Hindi mo alam kung nadidemon possess ka na. Yung pala, inatake ka na ng kaaway. So yung encouragement ko po sa inyo, pag may pagsubok kayong pinagdadaanan, lagi po tayong dumalo sa gawain kasi yun po yung magpapalakas sa atin. Medyo mahaba lang yung patotoo kasi ang daming kabutihan na binigay sa amin ng Panginoon. Una-una yung prayer ko rin po na bumaba yung high blood pressure ni Brother Dado. Salamat sa Panginoon kasi nag-normal na po yung kanyang blood pressure. Tapos yung kapatid ko rin po na matagal hindi nakakadalo, dumadalo na po siya ulit dito kasi sino naman po sa atin dito na nakikita yung pamilya natin na naliligaw, di ba? Tapos yung mga Bible study po namin, kami mga couples nakakapag-share po kami, nagkakalabasan ng utang, kung sino maraming utang. Pero yun nga po, na-encourage ko yung mga ibang kapatiran na lagi tayong magpatuloy at manampalataya sa Panginoon. Kasi kapag nag-backslide po tayo or tumalikod tayo, mahirap na pong makabalik. Kasi yun nga po lagi sinasabi ng mga pastor natin na pag nag-backslide ka,
may mas marami pang mga masasamang espiritu ang pupunta sa'yo hanggang sa mahihirapan ka nang bumalik sa church kasi mahihiya ka na, may isip mo na i-judge ka. Pero bilang mananampalataya ng Panginoon, magpatuloy tayo at palagi tayong manampalataya sa Kanya. Kagaya rin po nung sa pinsan ko, sabi nung tiyahin ko, ano siya, yung sinasapian. Tapos nilapitan kami para pag-pray siya. So nung pinag-pray ko, hindi tumatalab yung prayer. Nagsasalita pa rin siya na may dumadagan daw sa likod niya, kung anong mga sinasabi niya. Pagtingin ko dun sa kamay niya, tsaka dun sa leeg niya, meron siyang mga anting-anting, may mga krus siya. So pinatanggal ko sa kanya, pinag-pray ko siya ulit. Hanggang sa umiyak siya. Tapos pinatanggap ko. Nabanggit niya naman sa bandang huli yung in the name of Jesus ng 3 beses. So sa awa ng Diyos, naging normal naman siya, nakausap na namin ngayon. Pero yung tiyahin ko, di ko alam, dinala pa rin niya sa albularyo. Tapos, doon daw gumaling daw siya. Expect ko na yun ang sasabihin niya talaga, na doon gumaling sa albularyo. Tapos, sabi ng mga kapitbahay namin, magkano naman yung binayad mo doon sa albularyo? Wala naman kaming binayad, pero sabi ng albularyo, para daw hindi na maulit yon, bibili kami ng anting-anting, worth 1.8 naman. Kaya, sabi ko, tapos nag-donate pa daw siya ng 100 pesos. So, lagi niyang bin-voice out na magaling daw yung manggagamot. Pero sinabi ko sa tiyahin ko na yung prayer na ginawa namin is mas mapangyarihan pa kaysa sa manggagamot na yon. So, tayo sa pamilya natin, maging ilaw tayo sa kanila sa madilim nilang mundo. Kasi kapag tayo as a Christian, na tayo na lang natitira, nag-backslide pa, ano na lang yung mga patotoo natin na ginawa sa atin ng Panginoon, babaliwala lahat yun. Yun lang naman po yung patotoo ko. Maraming salamat sa Diyos pong kapurihan. Praise God. Hallelujah. Mas matindi po ang atake ng kaaway. Hallelujah. Kapag ikaw nagpasya na, hallelujah, na ikaw hindi lang magpapatuloy, kundi papagamit ng buhay sa Panginoon. Hallelujah. Yan, alam ng kaaway yan. Hallelujah. Kaya, amen, binanggit nga natin, hallelujah, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan at magpakalakas tayo. Talaga, mas matindi. Pagka, sinabi nga natin, kapag ikaw inaatake ng Diablo, matuwa ka kasi at least hindi mo siya kakampi. Di ba? Kaya nga niya inaatake. Hallelujah. And so, magpatuloy ka lang. Pag ikaw bumigay, malamang at bumagsak, yun nga, magiging kakampi mo na siya. Ayaw mo mangyari yun. Hallelujah. Di ba? Gusto mo magtagumpay. At yun nga, hallelujah, nakikita ng Diablo ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo kasi nagpasya ka. Amen. Hallelujah. You made up your mind. You made a decision na ikaw maglilingkod sa Diyos at magpapagamit sa Kanya. Pag nagpasya tayong ganon, ang gagawin hindi ang Diablo, sasabihin na lang, okay, nagpasya na pala. Hindi ko nagagalawin yan, babayaan ko na lang yan. Di ba? Bayaan mo na lang siya. Hindi, lalong magiging matindi. Hallelujah. Kasi nga, pag pagagamit ka sa Diyos, mas marami kang ma-influensya ang buhay. Amen. Bilanggit niya nga, mga kamag-anak, kailangan ng panalangin. Di ba? Hallelujah. Kaya aatakihin ka niya para hindi ka magamit ng Panginoon. Maraming mga buhay ang maapektuhan, hallelujah, ng iyong patotoo. Hallelujah. Ng kapangyarihan ni Jesus na nakikita nila sa buhay mo. Praise God. Okay, so hallelujah, magandang patotoo yan. Patuloy lang tayo, totoo yan, para pag tumitindi ang atake sa iyo ng Diablo, matuwa ka. Hallelujah. Amen. Sapagkat ibig sabihin nun, hallelujah, ikaw, hallelujah, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. We are the children of the light. Amen. Tayo ay mga anak ng liwanag, ng ilaw. Amen. Kaya ang kadiliman ay nilalaban tayo. Praise God. Magandang patotoo. Sino pa? Susunod. Amen. Any more testimony? Praise God. Any more? Pagpapala, answered prayers. Hallelujah dito sa iyong buhay. Meron pa ba? Hallelujah. Amen. Welcome natin Sister Eunice. Amen. Praise the Lord. Yes po, magandang gabi po sa bawat isa. Nais ko lang pong magpasalamat sa ating Panginoon sa kabutihan na ginawa niya sa akin, sa pagpapagaling niya sa akin. Hindi po lingid sa inyo nung nagkasakit po ako.
nag-start po yun nung nag-attend pa ako ng Thursday na service. Pag-uwi po namin, doon po yun nangyari yung hindi ako makalakad. Tapos po, magmula Thursday ng gabi hanggang Sunday ng gabi, hindi po talaga ako makalakad. As in, nakahiga lang po ako. Tapos, sobrang sakit po ng paa ko. Konting galaw lang po, talagang umiyak ako sa sakit. Tapos, umihiyaw ako kasi sobrang sakit po talaga niya. Tapos po, natakot po ako noon sa mga panahon kasi kala ko hindi na ako makakalakad. Natakot po ako, tapos hindi pa ako nagpapakita ng yung lungkot at saka panghihina sa mga anak ko, lalo na po kay Jimbo. Kasi salamat po kasi sa Panginoon kasi yung anak ko tsaka yung mga anak ko tsaka yung asawa ko. Naramdaman ko po pag-aalaga nila sa akin. Kasi halos hindi po ako makatayo, hindi ako makagalaw. Halos ayaw kong kumain. Kasi nahirapan po talaga ayaw kong maihi, ayaw kong madumi. Kasi nga po, hindi talaga ako makakilos. Nung panahon po yun, pag nag-iisa lang ako, syempre wala po sila pumapasok. Umiyak po ako. Tapos nakikinig lang ako ng nakikinig po ako ng mga gawain, tapos nagpapatugtog. Pero talaga pong malakas alam niyo po si Satanas, hindi po talaga niya lulubayan. Talagang nandyan pa rin po yung tatakutin kanya. Salamat sa Panginoon kasi nung linggo ng gabi, nanood po ako ng live. Doon po sa live, nakita ko po si Sister Reggie Limpoco. Siya po yung teacher na ka-work ni Joanna. Nagpatotoo po siya nung gabing yun. Tapos narinig ko po yung patotoo niya. Doon po ako nahamon. Naiyak po talaga ako kasi sabi ko, walang imposible sa Lord kasi si Sister Reggie nga, mas matindi yung pinagdaanan niya. Halos 50-50 yung buhay niya. Tapos ilang taon niyang pinagdaanan. Samantalang ako yung tuhod ko lang yung masakit. Kaya nung gabing yun, talagang nanampalataya ako sa Panginoon, umiyak ako. Humingi ako ng tawad. Kasi alam ko, sa bawat oras, minuto, segundo ng buhay ko, nagkakasala ako. Namin ko sa Panginoon, ako yung nagkasala, patawarin niya ako. Ano man yung layunin ko sa buhay, magawa ko sa tulong at biyaya niya. Alam niyo po, kinabukasan po, nag-try po akong tumayo, mga 3:00 po. Nakatayo po ako sa biyaya ni Lord. As in, hindi pa ako tumatayo pero nung oras na po yun, nakatayo po ako. Tapos, ginising ko po si Jimbo. Sabi ko, magpapacheck up ako. Tapos, sinamahan po ako ni Jimbo, kaming dalawa. Tapos, tinanong niya ako kung kaya ko. Sabi ko, oo na, kaya ko. Tapos, sa biyaya ni Lord, nakapunta po kami ng ospital, nakapagpa-check up po. Thank you rin po kay Lord kasi hindi naman po na yung buto ko, kundi maayos naman po sa x-ray. May konting sakit lang po, pero sa awa ng Diyos, sa mga gamot na nainom, gumaling po ako. Tapos po, kailangan din po ng therapy, twice a week, sa biyaya ni Lord, siya po nagbibigay ng pang-therapy. At sa ngayon po, ramdam ko na po talaga yung malaking pagbabago po. Kaya, doon ko po nalaman na ano man yung pagsubok, problema na pinapagdaanan natin, huwag tayong mawala ng pag-asa. Sapagkat nandyan lang si Lord, pinaalala niya sa akin, totoo, na ano man sitwasyon ng buhay ko, ano mga pinagdadaanan ko, naranasan ko ang kabutihan ng Panginoon. Kung sa dami ng patotoo at pasasalamat, napakadami kong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Salamat kasi hindi niya ako hinahayaang bumigay
kahit naman mga problema, pagsubok. Thank you kay Lord kasi ramdam ko yung pag-ibig at pagpapala niya. Kaya, ano man ang pinagdadaanan natin, magpatuloy tayo. Lagi ko pong binibigas yung I will walk by faith and not by sight. Kasi alam ko, hindi ako dapat tumingin sa mga nangyayari, lalo na sa mga negative. Kundi magpatuloy ako manampalataya dahil may dakilang plano si Lord sa buhay na ang bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon dahil matagal na akong dapat magpasalamat kay Pastor kasi siya yung naging mga spiritual tatay ng mga anak ko. Kundi po dahil sa inyo, Pastor, yung mga anak ko, lalo si Mark, si Jimbo, kayo po naging inspirasyon nila para magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Yun lang po, ang lahat ng papuri pa sa salamat, binabalik ko sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Konting tulak lang, madaan ka. Amen. Hallelujah. Manonood ako ng live. Amen. At nandoon. Hallelujah. Kung nahamon siya ron sa patotoo ni Sister Hallelujah, Regina, din po ko alam natin na pumunta rito yun, ang laki ng tiyan. Amen. Hallelujah. Naoperahan, binigyan na himala ng Panginoon. Sa 50-50, nagpatotoo. Hallelujah. Amen. First time niya magpatotoo yun. Amen. At baka di ba? Dati alam, na-surprise nga ako. Amen. Hallelujah. Nung nagpatotoo siya, nakita niya sa live. Yung pala, gagamitin ng Panginoon para palakasin ang kapatiran. Amen. Hallelujah. Na, na mas matagal kaysa kanya naglilingkod sa Panginoon. Dadaan tayo dyan. Praise the Lord. Hallelujah. At, yun nga, kung itutulak natin ng konti, hallelujah, kaysa magmukmok, hallelujah, sasabihin, hallelujah, walk by faith, not by sight. Amen. Hindi ko titignan ang kalagayan ko. Tignan ko kung ano gagawin ng Diyos para sa akin. Hallelujah, manonood ako ng live. Yun lang, nakita. Palakas sa kanya, patuloy. Amen. Hallelujah. At gano'n naman yan, lahat ng pagsubok, ito natin pinag-aaralan, hindi para sa ikababagsak natin. Yun ang purpose ng kaaway. Diba? Yun ang layunin ng kaaway ni Satanas. Ang pagsubok para tayo pabagsakin, pero ang layunin ng Diyos, kaya hinayaan nyo para tayo ay palakasin. What, hallelujah, the enemy hallelujah, meant it for evil, but the Lord meant it for good. Hallelujah. Diba? Amen. Yun ang layunin ng kaaway, pero layunin ng Panginoon para sa ikabubuti. Hallelujah, ng lahat na nagsisiibig sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Okay, isa na lang. Sino rito gusto sumunod? Magandang patotoo yan. Meron pa ba rito? Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Going once, going twice. Amen. Hallelujah. Going 3 times. Amen. Buksan natin ang ating Biblia. Hallelujah. Sa aklat ng mga taga-Pilipos. Amen. 4. Simulan natin sa G's. Amen. Hallelujah. Philippians chapter 4, verse 10 to 20. Amen. Hallelujah. Ito ay ang title sa aking Bible ay God's Provision. Ibig sabihin, hallelujah, ang pagtagpo, hallelujah, ng Diyos sa ating mga pangangailangan o pagtustos ng Diyos, hallelujah, sa ating mga pangangailangan. So, hallelujah, punta tayo ron, Philippians chapter 4, verse 10. Hallelujah, kung kayo nandun, magsabi ng Amen. Sabi rito, datapot ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon, sa kahuli-hulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin. Si Apostol Pablo nagpapasalamat, hallelujah, na ang church sa Pilipos, sa mga Kristiyano, nagmalasakit sa Kanya. At dito'y katotohanan, nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit kayo nagkulang ng mabuting pagkakataon. Amen. Dahil no, malalayo ang lakbayin. Hallelujah. Pag nandun lang si Apostol Pablo, hallelujah, may pagkakataon nakakatulong sila sa Kanya. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayan aking kinaroroonan. Marunong ako magpakababa at marunong naman ako magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim, hallelujah, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. I can do all things, hallelujah, through Him who strengthens me. Hallelujah, through Christ who strengthens me. 14, gayon may ay mabuti ang inyong ginawa. Ayun
na kayo'y nakiramay, hallelujah, nakiramay sa aking kapighatian. At tayo, at kayo, mga taga-Pilipos, Kristiyano sa Pilipos, hallelujah, sa Pilipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo na ako'y umalis sa Macedonia, alinmang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang. At walang nakatulong sa akin kundi kayong mga Kristiyano sa Pilipos. Sapagkat sa Thessalonica ay nagpadala kayo minsan at muli para sa aking kailangan. Nga, may distansya na. Hallelujah, sa Pilipos sila, hallelujah, pero ang Apostol Pablo ay nasa Thessalonica. Nagpadala ng tulong, nagbigay sila. Hindi sa akin naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Hallelujah. Ito para bang naghihingi siya, tumatawag pa rin siya ng kaloob, pero hindi para sa kanyang sarili, kundi ang layunin niya, hinahamon niya pa rin silang magbigay, kasi pag sila'y nagbibigay, si Apostol Pablo, alam niya, aasa siya sa Panginoon, nananampalataya sa Panginoon, na ang kanilang kaloob magbubunga pabalik sa kanila. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, binanggit ko na yan. Kaya ako, hallelujah, tinuturuan ko kayo magbigay kasi gusto ko kayong sumagana. Ayoko kayong manatili sa pagdarahop. Amen. Ang bansang Pilipinas. Hallelujah. Pero, hallelujah, lalo na, hallelujah, kayo na niligtas na Panginoon, din narito at binigyan ng bahagi sa kanyang iglesia. Amen. Hallelujah. Iyon ang nasa akin. Kaya ako walang pagod na ganito. Ang haba akong kumuha ng offering message. Di ba? Bibigyan message. Ang haba. Kasi ito ay tinuturo ko. Kasi pag nagtugumpay tayo, mula sa pag-ibig, laban sa pag-ibig ng salapi, hallelujah, sa pag-iimbot at kasakiman, sa pagkamakasarili. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, amen. Hallelujah. Tayo ay mapapalapit sa Panginoon, Diyos na may-ari ng lahat. Sabihin nyo, mayaman si Papa. Ayun, hallelujah. Amen. Sa verse 18, datapwat meron ako ng lahat ng bagay. Meron siya, pero nanghihingi pa ng kaloob, parang ako. Meron na akong lahat ng bagay. Di ba? Ay, si Pastor ba, pinagpapala? Amen. Alam niyo yan. Praise God. Kaya ako pag kumukuha ng pera rito, hindi para sa akin. Hallelujah, ng mga kaloob. Hallelujah. Ito nga ang layunin ni Apostol Pablo. Ako'y melot ng bagay at mas sumasagana. Ako'y busog, palibasa tumanggap kay Eprodito. Hallelujah. Tumanggap ako rin. May mga bagay na galing sa inyo. Hallelujah. Samyo na masarap na amoy. Hindi nila ibinigay sa tao. Hallelujah. Mabangong samyo, isang handog na aya-ayam sa, hallelujah, na lubhang nakakalugod sa Diyos. Sa Diyos. Hallelujah. Yung alay nyo ngayon, mga kapatid, yung hain nyo, hallelujah, hindi para sa tao, kundi ito magiging mabangong samyo, hallelujah, handog na kaaya-aya, kalugod-lugod sa Diyos. At sabi niya, ito na, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan nyo, and my God shall supply all your needs. Paano? According, hallelujah, ayon sa kanyang mga kayamanan. Binanggit na natin, mayaman si Papa, mayaman ng Diyos, at ikaw, sa pagtagpo niya sa pangangailangan mo, hindi pa kaunti-kaunti. Hindi parang, hallelujah, hindi para may makain pa tayo bukas. Hindi. Ayon sa kayamanan ng langit. Gusto niya kumakain ka na masagana, praise God, pero healthy. Sabihin niyo, healthy. Amen, hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Yan. Ayon sa kanyang kayamanan, sa kaluwalhatian sa langit kay Kristo Jesus. Verse 20, ngayon naway sumaating Diyos at Ama ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Siya nawa. Alam nyo, hallelujah. Kasi pag tayo nagbigay, hallelujah, ani tayo, magbubunga sa ating buhay at magiging mga tao tayo na pinagpala ng Diyos. Amen. Hallelujah. At sabi rito, hallelujah, at dahil doon, kapag nakita ng mga tao ng mundo na ang mga anak ng Diyos pinagpapala, ang Diyos ay luluwalhatiin nila. Amen. Luluwalhatiin nila ang Diyos. Hallelujah. At sabi rito, magpakailanman. Hallelujah. Amen. Kapag ang mga, hallelujah, ang mga anak ng Diyos, amen, hallelujah, lagi na lang naghihirap, hindi magandang patotoo sa ating Diyos. Amen. Kaya gusto niya tayong pagpalain. At ito nga, amen, ang ating mga kaloob,
Di para, hallelujah, tagpuin ang pangangailangan ng langit. Walang pangangailangan ng langit. Amen? Hallelujah. Pero bakit gusto niya tayo magbigay? Ito nga, ang layunin dito, para magbunga sa ating mga buhay. Amen. Magbunga sa ating mga buhay. Kaya ngayong gabi, amen, magbigay tayo. Nakita natin, salamat sa magagandang patotoo na yan. Mga kapatid, marami pa tayong mga patotoo na maririnig sa katapatan ng Diyos sa atin. Okay? Hallelujah. So, hallelujah, titipunin natin ang ating mga tithes, offering at pledges. Hallelujah. Katulad ng mga pledges, pangako sa church planting, World Evangelism Conference, ganun din, hallelujah, para sa kung gusto nyo mag-sponsor ng kabataan para makarating sa youth boot camp. Amen. Hallelujah. Markahan nyo po yan sa sobre para hallelujah, mailaan natin yan sa hallelujah, layuning yaon. Amen. Hallelujah. Habang lumalapit ang usher, hallelujah, palakpakan natin muli at purihin siya. O Panginoon, pinupuri ka namin. Salamat sa ginagawa mo sa aming mga buhay. Pagpapalang walang patid, masagana, Panginoon, maluwalhati ka. Amen. Manalangin tayo, Panginoon ang mga pangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa. Nagpapasalamat kami sa gabing ito, Panginoon, sa diwa ng pagbibigay. Basbas po ninyo, Panginoon, Lord God, ang lahat ng mga magbibigay ay babalik po ninyo ng ilang libong ulit, siksik, liglig at nag-uumapaw. Walang salot na paglalagyan. Ang lahat ng puno ito ay pinapasalamat namin sa inyo, Panginoon, sapagkat alam namin na ikaw ang magpo-provide. Muli, Panginoon, binabalik namin ang lahat ng papurit pagsamba sa matamis at mga pangyarihan pangalan ni Jesus na Panginoon. Amen at amen. Amen. God bless you po sa inyong mga kaloob. Awitin natin, magbigay tayo sa Panginoon. Magbigay tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Ibabalik siksik, liglig at umapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umapaw. One more time. Magbigay tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umapaw. Praise the Lord. Salamat po sa inyong mga alay at hain sa Panginoon. Binasa nga natin, katanggap-tanggap. Hallelujah. And salamat din sa ating mga musicians. Praise God. Hallelujah. Buksan po natin ang ating Biblia. Amen. Pretty much, magre-review lang tayo ng ating pinag-aralan. Patungkol sa desire to be strong. Maging, hallelujah, nasain mo na maging malakas. Hallelujah. Ngayong gabi. Buksan natin ang ating Biblia sa aklat ng Amen. Mga gawa. Hallelujah. 13, or rather 3. Hallelujah. 13. Hallelujah. Mga gawa, kabanatang 3, simula sa talatang 13 hanggang 16. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise God. Okay, Acts chapter 13, or rather chapter 3, verse 13. Hallelujah. Kung kayo na magsabi ng amen. Hallelujah. Sabi rito, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng ating mga magulang, ay luwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus, na inyong ibinigay at inyong tinanggihan sa harap ni Pilato ng pasiyahan nito na siya'y pawalan. At tandaan nyo, ang kausap ni Pedro rito, nangangaral, ay ang mga Pariseo at Saduceo, ang mga Hudyo. Hallelujah. Sila ang pawawalan na sana ni Pilato, pero hallelujah, isinuko pa rin, tinanggihan nila si Kristo. Amen. Verse 14, datapat inyong hallelujah, pinakatanggihan ang banal at ang matuwid na ito at inyong hiningi na ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao. Hallelujah. Di ba si
ano yan, si Barabas. Hallelujah. 15, at inyong pinatay ang lumikha ng buhay, the creator of life, na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Mga saksi kami ng mga bagay na ito. Verse 16, at sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan ay pinalakas. Sabihin nyo, pinalakas, ng kanyang pangalan ang taong ito na inyong nakikita at nakikilala. Oo, ang pananampalataya na sa pamamagitan niya nagkaloob sa kanya nitong lubos na kagalingan sa harapan ninyong lahat. Amen. Tayo yumukot manalangin. O Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat na ikaw ay tapat sa amin. Pinakita mo yan, Panginoon, sa aming mga buhay dahil sa iyong anak na si Kristo Jesus. Halim na aming tagapagligtas, manunubos at naging Panginoon Diyos ng aming mga buhay. Salamat sa makapangyarihan dugo niya, Panginoon. Halim na binigyan kami ng pagkakataon, hallelujah, at pinaging dapat kami na tumayo sa iyong harapan at magpatuloy na naglilingkod sa iyo. Panginoon, tulungan mo kayo sa nagawin niya ng aming mga buhay ay patuloy na maging, hallelujah, papuri, pagsamba, Panginoon, hallelujah, sa aming mga, hallelujah, pamumuhay araw-araw. At ngayong gabi, patuloy mo kaming turuan, hallelujah, palakasin, amen, puspusin mo kami ng nasain, na kami lumakas sa iyong banal na pangalan, kahit na kay Kristo Jesus. Salamat, Panginoon, na ito yung gagawin, hallelujah, palalaguin kami at gagawing mabunga. Salamat din sa pagpapahid ng iyong banal ng isa yung alipin. Ito pong aming kahilingan sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Kanina, diniscuss natin, hallelujah, ang batang, hallelujah, si Kristo Jesus. Amen. Hallelujah, ang batang si Jesu Kristo. Hallelujah. Ginamit natin siya, amen, ang istorya ng history o kwento ng, hallelujah, Pasko, kapanganakan, pinanganak siya. Hallelujah, pero lumaki, hinandog siya sa templo, 8 araw, at naghahain si Jose at Maria ng 2 bato-bato at 2, hallelujah, bata, inakain na kalapati. At doon, hallelujah, sabi rito sa ating sa Luke chapter 2, verse, hallelujah, Luke chapter 2, amen, tingnan ko lang dito, makikita ko yun, amen, hallelujah. Punta nga ako ron, verse, Luke chapter 2, amen, I believe verse 40. Hallelujah. Sa amin nga rito, ito, hallelujah, na basahin natin sa 39 for the sake of review. Hallelujah, sa hallelujah, Lucas 2:39, at nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Panginoon sa templo, ay nangagbalik sila sa Galilea sa kanilang sariling bayang Nazaret. At lumaki ang bata, yun siya, ang batang Jesucristo, at lumakas, hallelujah, at napuspos ng karunungan, at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. Hallelujah. At ganun nga, amen, lumaki nga, pagkatapos ng paglipat nga sila sa Nazaret, amen, nag 12 years old ang bata nga, hallelujah, Jesucristo, at doon, hallelujah, dinala siya ng kanyang mga magulang sa pista ng Pasko sa Jerusalem uli, sa templo. Hallelujah. Sabi naman sa verse 41, at nagsiparoon taon-taon ang kanyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Pasko, at nang siya may 12 taon na, hallelujah, at ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan. Hallelujah. So, 12 years old, binanggit natin na siya ay, hallelujah, sa Hudyo, yun ay celebration ng bar mitzvah. Birthday niya, 12 years old, ibig sabihin nun, from boyhood, from batang, hallelujah, Jesucristo, hallelujah, sa, hallelujah, manhood, hallelujah, naging pinata na siya ay, naging tunay na lalaki na. Hallelujah. Sa atin, amen, kumbaga sa manhood to, boyhood to manhood, natulian na. Di ba? Yun ang transition sa atin, sa ating tradisyon. Okay? Hallelujah. At sabi nga rito, amen, basahin na nga rin natin for the sake of review, verse 43, Luke 2:43, at nang kanilang maganap na ang mga araw sa pagbalik nila, amen, pauwi na, ay naiwan ang batang si Jesus sa Jerusalem at dinalalaman ng kanyang mga magulang. Ngunit sa pagkaakala nilang siya'y nasa kasamahan, ay nagsiyaon sila ng 1 araw na paglalakbay
at hinanap nila siya sa mga kamag-anak na kasama nila sa paglalakbay, hallelujah, at mga kakilala, at nang di nila siya matagpuan, ay nagsipagbalik sila sa Jerusalem na hinahanap siya. Ibig sabihin, isang araw na biyahe, bumalik sila, di isang araw na biyahe, pabalik. Pagkatapos nung naghanap na, sabi rito, at nangyari na nang makaraan ng 3 araw, ibig sabihin, naghanap sila ng isang araw sa Jerusalem, ay natagpuan nila siya sa templo na nakaupo sa gitna ng mga guro, yun ang mga guro ng Biblia, ng ng salita ng Diyos, mga Pariseo at Saduceo, na sila'y pinakikinggan at sila'y tinatanong. Hallelujah, nakikipag-exchange siya, pwede na siguro sabihin natin, nakikipag-debate. At ang lahat ng sa kanya'y nakakarinig ay nagsipanggilalas o humanga, hallelujah, sa kanyang katalinuhan. Sabihin nyo, katalinuhan. At sa kanyang mga sagot, at nang siya'y makita nila, ni Jose at Maria, ay nagtaka rin sila. Hallelujah. At nagsinabi sa kanya ng kanyang ina, "Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? Narito ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis." Ibig sabihin, nag-worry na sila, nabalisa na. At sinabi niya sa kanila, sumagot ang Panginoong Yesus, "Bakit ninyo ako hinahanap? Di ba bagatalastas ninyo na dapat akong maglumagak, amen, o gumawa sa bahay ng aking ama o my father's business, sa gawain ng aking ama?" At di nila naunawa ang pananalitang sa kanila'y sinabi, at lumusong siya kasama nila at napasa Nazaret at nagpasakop sa kanila, sa kanyang mga magulang pa rin, at iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso ang lahat ng mga pananalang ito, mga pangyayaring iyon, at lumaki si Jesus, Jesucristo, sa karunungan at sa pangangatawan, maturity, at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Hallelujah. Ito makita natin dito ang hallelujah, ang process and progress. Hallelujah. Mula sa pagkabata ng Panginoong Yesus, amen, siya ay kakaiba na. Di ba? Kaibang bata, walang kasalanan. Amen. Anak ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa kanya. Hallelujah. At sinabi natin, amen, siya ay ginamit ng Panginoon na, hallelujah, na sumasa kanya na kakaiba. Umanga ang mga tao, nagtaka, na mangha. Bakit? Amen. So batang ito, mga kapatid, hallelujah, hallelujah, hindi katulad ng mga regular na bata na puspos ng kalokohan. Di ba? Hallelujah. Sabi nga rito ng foolishness. Amen. Hallelujah. Nandito siya ay kakaiba. Kumbaga sa ano, amen, may mga bata na sinabi natin, gifted. Di ba? At yung mga gifted na yun, amen, kahit nga yung mga sinasabi nilang autistic, amen, yung pala, hindi, dinadiagnose ng mga psychiatrists at mga psychologists, autistic daw, amen. Yung pala, amen, hallelujah, may kaloob lang ng Diyos sa kanilang mga buhay. Hallelujah, nakakaiba, na kailangan matagpuan. Binanggit natin bilang example si Elon Musk. Si Elon Musk ay diagnose siya nung bata autistic, hindi makaupo sa regular na hallelujah, na eskwelahan. Hallelujah. Ay gusto, hallelujah, kailangan laging may gagawin. Amen. Driven. Hallelujah. Kaya, amen. Hallelujah. Yun lang pala, kailangan lang na may mag-direct sa buhay. Hallelujah. Hindi, amen. Huwag nyo nga hayaan ang mga tao, kahit na ang mga doktor, na mga anak nyo, bigyan ng tag. Di ba? We call it, don't let the doctors and the people, our society, tag your children. Autistic yan. Retarded yan. Di ba? Amen. PWD yan. Amen. Huwag kayong pumayag. Hallelujah. Amen. Ang Diyos may ginagawa sa buhay ng ating mga anak. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya dito makita natin na, hallelujah, na ang batang Jesucristo, hallelujah, ay kakaiba. Siya ay gifted. Of course, amen, hallelujah, gifted in every area of his life. Perfectong tao, perfectong bata, walang katulad. Hallelujah, bihin mo yan, hallelujah. Dito nga nabasa natin, yung anak mo, amen, maliit pa, alam mo na, mas matalino kaysa sa iyo. Mas mabait kaysa sa iyo. Hallelujah. Di ba? Alam na, hallelujah, mas masunurin kaysa sa iyo. Di ba, biro may mga kapatid niya, marami, si James at iba pa, amen, hallelujah, mga kapatid niya nga, sabihin sa iyo, sino, kapatid mo ba si Jesus? Kapatid ko yan, amen. Ba't hindi mo siya tularan? Di ba? Hallelujah. Bakit ikaw ganyan? Sinabi sa akin yung teacher ko sa high school. Naging estudyante niya si Abraham Bianco, yung kuya ko.
Hallelujah. Bakit iba ka sa kuya mo? Ba't di ka kailangan maging katulad ng kuya mo? Pero mas kakaiba ang Panginoong Yesus dito. Hallelujah. Perfecto. Walang katulad. Amen. Napakabait. Hallelujah. Sinabi niya sa kanila, amen, hallelujah. Dito, nung mag-12 anyos siya, hallelujah, iniwan na niya ang pagkabata. Amen. Hallelujah. At siya ay naging binata na, naging tunay na lalaki niya. Eto, hinahanap. Hindi na siya nagpaalam na siya magpapaiwan, hallelujah, sa Jerusalem, sa templo, hallelujah, para siya, amen, gawin ang gawain ng kanyang ama na sumasalangit. Hallelujah. Binanggit dito ni Maria. Di mo ba alam, hallelujah, na ang tatay mo tsaka ako ay nabalisa. Nag-alala, amen, at nahapis kami, hallelujah, sa paghahanap sa iyo. Amen. Ano sabi ng Panginoon? Bakit niyo yan ginawa? Why have you sought me? Bakit niyo ko hinanap na kayo ay nababalisa ng ganyan? Hindi niyo ba talastas? Hindi niyo ba alam, hallelujah, na kailangan kong gawin ang gawain ng aking ama? Hallelujah. No, ye not. Binanggit niya, sabi, ako ay, hallelujah, ito ang layunin ng buhay ko. Gawin ang kalooban ng Diyos. Amen. Sabihin mo, yan ang layunin ng buhay ko. Nagawin ko ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Pero lalo na siya. Amen. Hallelujah. God's work. Hallelujah. Hallelujah. Ang gawain ng Diyos ay gawain ko. Palagi, mula pa sa pagkabata, amen, hanggang ako ay ngayon na. Amen. Sa verse 48, at na siya'y makakita nila, ay nangagtaka sila at sinabi sa kanya, anak, bakit mo ginawa ito sa amin? Bakit mo kami ginanyan? Di ba? Hallelujah. Pero, nasabi ng Panginoong Yesus, sana yan, maliit pa ako, naunawaan nyo na yan. Pero hindi. Amen. Alam mo naman tayo, tao, madali tayong makalimot. Hallelujah. Na yang pinanganak, hindi talaga anak ng regular na tao. Hindi anak yan ni Jose. Amen. Yan ay, sabi nga, hallelujah, yan ay nanggaling sa paglulukob ng banal na espiritu ng Diyos. Amen. Hallelujah. At binanggit pa rito, hallelujah, amen, hallelujah. At sa verse 50, Luke chapter 2, verse 50, at di nila naunawa, ang pananalitang sa kanila ay sinabi, hallelujah, yan ay mangyayari. Amen, hallelujah, sa mga tao na paminsan-minsan, hallelujah, hindi nila maunawaan na tayo, hallelujah, ang mga ginagawa natin, amen, gusto nating gawin ang kalooban ng Diyos. Na tayo sumunod sa kanila. Amen. Sinabi natin, amen, lalo na yung mga kabataan dito na nasa edad na 18. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ikaw ay nasa edad na magpasya na ikaw, hallelujah, maglingkod sa Diyos at gawin mo, hallelujah, ang lahat ng kanyang inuutos sa iyo na alam mo. Gawin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Oo, sa pansamantala, hindi nila maunawaan na, hallelujah, habang ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, pero, hallelujah, bilang mga anak ng Diyos, tayo mga kapatid, hallelujah, ng Diyos Ama, we must be about our Father's business. Na tayo kailangan natin gawin ang mga gawain ng ating Ama. Kailangan natin gawin ang kalooban ng Diyos. Amen. Sa verse 52, at lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pamimigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Yun ang bunga, mga kapatid. Hallelujah. Kapag tayo ginawa natin ang kalooban ng Diyos, hallelujah, amen, lalaki tayo, lalago tayo sa karunungan. Amen. Lalakas sa pangangatawan. Amen. Spiritual din. Maturity, magmamature tayo. At sa pagbibigay lugod, hallelujah, sa Diyos at hallelujah, sa mga tao. Ibig sabihin, hallelujah, ang buhay na pamumuhay natin, hallelujah, sa paggawa at pagsuko sa kautusan ng Diyos, hallelujah, magbibigay kaluguran hindi lang sa Diyos, pati sa mga tao. Di ba matutuwa? Amen, hallelujah. Pag tayo, hallelujah, nagbago, nagtapat tayo sa Panginoon at nakita ng mga tao, hallelujah, tayo naglilingkod sa Diyos at binabago. Hallelujah, naging masunurin tayo sa ating mga magulang. Amen? Naging masunurin tayo sa ating mga teacher. Amen? Naging masunurin tayo sa ating mga boss sa trabaho. Amen? Hindi na lagi nagko-call in sick. Di ba?
hallelujah, nagpapaalam, hindi na laging late. Bakit? Kasi nga, hallelujah, lasing pa rin. May hangover, hindi makapasok. Oh, may sakit po ako. O so, ubo-ubo pa. Di ba? Hallelujah, hindi na gano'n. Nakita tayo tapat. At yun nga, makakakuha tayo ng pabor. Hallelujah, at biyaya, hindi lamang sa harap ng Diyos, kundi sa harapan ng mga tao. Katulad na sabi, magiging patotoo tayo. Amen? Ng kabutihan ng Diyos, ng biyaya ng Diyos. Hallelujah. At ganoon nga ito nangyari sa batang Jesucristo. Binasa natin sa, hallelujah, sa mga gawa, 3:13. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Sabi nga, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng ating mga magulang, ay niluwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus. Ito yung bata. Amen, hallelujah, na naglingkod sa Diyos, lumaki at inalay ang kanyang buhay. Hallelujah, kaya ang Diyos ng Israel, ay nga, ni Abraham, ng kanilang mga ninuno, hallelujah, ni Isaac at ni Jacob na naging Israel, ang Diyos natin, amen, ng ating mga magulang, eto, niluwalhati si Jesus. Hallelujah. Sabi rito, yung binigay at tinanggihan. Ito yung Kristo, ito yung Mesiyas na isinuko nyo kay Pilato, pinawawalan na, hindi, pinagdiinan nyo pa. Natanggihan siya, ang banal at matuwid, at ipinagpalit nyo sa mamamatay tao at magnanakaw, si Barabas. Hallelujah. Pero ito, ang ano ko rito, hindi hallelujah. Sabi nga, amen, hallelujah, na siya, sabi rito, ang lumikha ng buhay. Pagkatapos, binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay, ibinangon, makasaksi kami ng mga bagay na ito. Sabi, hindi namin ito sinasabi namin sa inyo na naglingkod sa Diyos, namuhay na walang kasalanan, perfect. Hallelujah. At siya ay, ito ang nangyari. Hindi lang siya pinalakas ng Panginoon, ng Diyos. Hindi lang siya, hallelujah, pinagtibay. Amen, binigyan ng karunungan. Kung hindi dahil sa kanyang pagsunod, yun niya na alay ang kanyang buhay sa krus. Pero, hallelujah, niluwalhati siya ng Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Hallelujah. Sabi rito ay sa verse 16, at sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, ay pinalakas ng kanyang pangalan ang taong ito. Sino yun? Hallelujah. Sabi rito, sa pamamagitan ng pananampalataya, si Pedro ito nagsasalita, nakatayo ako sa inyong harapan. Hallelujah. Nagpapagaling lang dito ng pilay na namamalimos sa templo. Amen. Nakalakad, kilala ng lahat, nung makita. Amen. Hallelujah. Nakatingin sila lahat kay Pedro. Sabi niya, wag niyo kaming tignan na kami ang nagpagaling dito. Ito si Jesus na sumasa amin. Kaya ito sabi niya, hallelujah, sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, sa pangalan ni Jesus, ay pinalakas ng kanyang pangalan ang taong ito. Ako na si Pedro, na pinagkaila siya ng 3 beses, mahina at duwag na tao, hallelujah, matatakutin, pero ito ngayon, na ginagamit niya, binigyan niya ng kalakasan, kapangyarihan para magpagaling ng may mga karamdaman. Na inyong nakita at nakilala, o ang pananampalataya sa pamamagitan niya, nagkaloob sa kanya nitong lubos na kagalingan sa harap ninyong lahat. Ito, pinagaling itong taong ito. Ako ang ginamit, pinalakas ni Kristo. Hallelujah. Balik tayo sa chapter 2, verse 32 ng Book of Acts, mga gawa. Hallelujah. 2:32. Ang Jesus na ito, si Pedro pa rin na nangangaral, ang Jesus na ito'y binuhay na mag-uli ng Diyos at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Tandaan nyo, hallelujah, ito ang pinaka-importante, isa sa pero talaga pinaka-importante sa ating pananampalataya, hallelujah, bilang Kristiyano. Kakaiba, walang katulad sa ibang relihiyon, sa ibang mga Diyos, mga bulaan ng mga Diyos na mga ibang relihiyon. Hallelujah, ang ating Diyos, hallelujah, ang Panginoong Jesucristo, siya lamang ang namatay at nabuhay na mag-uli. Wala na. Si Buddha, patay. Amen. Hallelujah. Si Muhammad, founder ng Islam, mga Muslim, Diyos na mga, patay. Hanggang ngayon, patay. Si Confucius, hallelujah, patay. Si Joseph is founder ng Mormon, patay. Si Russell, hallelujah, founder ng mga Jehovah Witness, patay na natiling patay. At iba pa.
Pero ang Diyos natin, hallelujah, na nag-alay ng kanyang buhay, hallelujah, namatay para sa iyo at para sa akin, para sa buong sanlibutan. Oo, hallelujah, namatay, pero sa ikatlong araw, nagbangong muli. Walang katulad, amen, hallelujah. At yun, pag yun, hallelujah, walang katulad yun, at ang katunayan nun, amen, the evidence of that, ay napakalinaw. Ito, sinabi ni Pedro dalawang beses, kami ay mga saksi nito. Nung pagkabuhay niyang mag-uli, hindi ito, hallelujah, katang isip, hindi namin ito inimbento, ito ay hindi fake news. Mga saksi kami nito, 12 kami. Hallelujah, hindi lang yon, bago umakyat ang Diyos, ang Panginoong Hesus sa langit, amen, hallelujah, 500 people ang nakakita sa Kanya. At alam nyo, yung 500 o 120, dito nga sa chapter 2, mga kapatid, hallelujah, sila ay mga nagpatotoo nito. Verse 33, hallelujah, mga gawa, 2:33, palibhasa ngay pinarangalan ng kanang kamay ng Diyos at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo ay binews na ito, hallelujah, na inyong nakikita at naririnig. Ang Panginoong Hesus, hallelujah, pagkabuhay niya muli, umakyat sa langit, amen, hallelujah, at nasa kanang kamay, kanyang trono, sa tabi ng Diyos Ama. Dinakila siya, hallelujah, niluwalhati siya, itong batang Hesukristo na lumaki, hallelujah, at namatay sa krus. At ito mga kapatid, hallelujah, binang muli. Makapangyarihan ang pagbangong muli. Bible study tayo ngayon. Amen. Hallelujah. Let me give, bigyan ko ng konting emphasis pa. Ang pagbangon niyang muli. Hallelujah. Sabi niya, ano ba kaibahan ng Kristyanismo, hallelujah, sa ibang mga relihiyon? Bakit kayo lang sinasabi niyo na tama? Na kayo lang ang, nasa inyo, kayo lang ang tuna, kayo lang ang katotohanan. Yung iba lahat malinaw. Di ba? May nagbigay ng allegory, ng example. Ano ba? Sabi nga, kung dumadaan ka, naglalakad ka, bumibiyay ka, gusto mo pumunta sa langit, hallelujah, kaya gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, amen, hallelujah, napadaan ka sa kanto. Di ba? Bumibiyahe ka, naglalakbay ka, napunta ka sa kanto. Hallelujah. Yung isa pakaliwa sa kanan, yung isa paliko sa kaliwa. Hallelujah. At nakita mo, hallelujah, may dalawang tao ron. Hallelujah. Doon sa kanto. Hallelujah. Gusto mo magtanong. Amen. Hallelujah. Amen. Yung dalawang tao niya, yung isa patay, yung isa buhay. Amen. Ngayon, sino tatanungin mo? Sino pagtatanungan mo? Naglalakbay ka. Saan po ako pupunta? Gusto ko po pumunta sa langit. Sino tatanungin mo? Yung patay o yung buhay? Di ba? Napakasimple. Hallelujah. Yung mga founder ng mga relihiyon. Amen. Hallelujah, lahat sila. Amen, namatay na nga pala si Eli Soriano. Hanggang ngayon, patay. Hallelujah, nakapost yata sa amen, sa Brazil yata namatay. Nandun. Amen, hallelujah. May pagtatanungan ka, amen, hallelujah, papuntang langit. Amen. Mga kapatid, gusto ko nang tanungin yung buhay. Gusto ko kumuha ng direksyon doon sa buhay. Amen. Hallelujah. Yan ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Si Jesus ay buhay. Amen. Palakpakan natin siya. Praise God. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Siya lamang. Amen. Hallelujah. Ngayong gabi. Praise God. At dito mga kapatid, inangat siya ng Diyos. Kung tayo mga kapatid, hallelujah, gagawin natin ang gawain ng Panginoon. Ng Diyos Ama. Amen. Hallelujah. At luluwalhatiin natin siya sa kanyang buhay. Gagawin natin ang kanyang kalooban. Amen. Hallelujah. Ginawa ng batang Hesukristo, niluwalhati siya ng Panginoon. Ng Diyos Ama. Alam niyo mga kapatid, kung tayo magpapatuloy, hallelujah, sa pagsunod sa Kanya, hindi lang niya tayo palalakasin katulad ng ating pag-aaral. Lagi mo kalooban ng Diyos, lalakas ka. Amen. Hallelujah. Amen. Ikaw ay kikilos bilang Kristiyano na mature. Amen. Hindi na isip bata. Hindi na nahihila ng mga maling turo. Amen. Dito at doon. Ng mga hangin ng aral. Hallelujah. Kundi, mga kapatid, hallelujah, ikaw, nakita mo, yung bahagi, sabi ng Panginoong Hesus, hallelujah,
pagdating natin sa langit, amen, hallelujah, yung kaluwalhatian ng Diyos Anak, amen, hallelujah, magiging kaluwalhatian din natin. Yung magiging may bahagi tayo, bibigyan na tayo ng bahagi. Mga kapatid, hindi tayo lugi. Amen? Hindi ka, oo, ang Panginoong Yesus nagsakripisyo. May makikita natin dito, hindi siya lugi. Hindi na lugi ang Panginoong Yesus. Wala siyang katulad. Hallelujah. Siya makikita natin sa history, sa kaysaysayan ng mundo. Hallelujah. Hallelujah. BC and AD. Diba? Before Christ and after death. Bago ang takbo nang dumating siya. Amen. Yan ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Buhay at makapangyarihan sa lahat. At darating ang panahon, mga kapatid, hallelujah, ang kanyang kaluwalhatian sa langit. Amen. Magkakaroon tayo ng bahagi. Dito pa lang, di ba, nakikita natin. Amen. Hallelujah. Sabi rito, hallelujah, nanggilala sila. Nagtaka, namangha sila. Amen. Hallelujah. Ganon din. Humanga sila. Di ba? Amen. Hallelujah. Ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo, nakikita ng mga tao, mamamangha sila. Magtataka sila, ano ba nangyari sa taong yan? Amen. At nakikita nila, hallelujah, si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus. Yan ay alagad ni Kristo. Sinusundan niyan ang yapak ng anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tayo yumukot manalangin. Nangamatay na kapikit, tuloy na kayo ko. Sa dakong ito, maaaring narito ka kapatid. Hallelujah. Pinag-usapan natin ang pagsunod. Maaaring ngayong gabi, hallelujah, nalilihis ka ng landas. Hallelujah. Dito, kinalimutan at isinakripisyo ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili sa kalooban ng Ama. Ginawa niya ang gawain, ang business, ang negosyo ng Ama. Hindi ng kanyang sarili. Yun ang layunin ng kanyang buhay at hindi niya kinalimutan. Ganon din tayo bilang mga Kristiyano. May hallelujah. Problema sa atin, tayo'y nakakalimot. Sa daan na dapat nating lakaran, tayo napapalihis. Marupok at mahina. Maaring ngayong gabi, ikaw ay narito, mahina ka. Nahulog ka sa kasalanan at maaring ang kasalanan yan o mga kasalanan yan ay naninirahan pa sa iyong puso. Hindi mo pa na ipapahayag sa Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ka pa nakakapagsisi para ikaw ay mapatawad. Napupuno ang iyong isipan ng kaguluhan ng iyong puso, kabagabagan. Yan ang ginagawa ng kasalanan. Inaalis ang kapayapaan, ang katiyakan, ang kagaalakan sa ating mga buhay. Pero ngayong gabi, gusto mong magbalik loob sa Panginoon. Gusto mong isuko muli ang iyong puso at buhay, magsisi ka. Gusto kitang ipanalangin. Kung ikaw yan, itaas mo lamang ang iyong kamay. Pastor, ako yan. Gusto kong magsisi, gusto kong mapatawad sa akin. Gusto kong magbalik loob sa Panginoong Yesus na aking tagapagligtas. Ito pong aking kamay. Meron ba rito ngayong gabi? Gusto mong mapatawad sa iyong mga kasalanan. Gusto mong makarating sa langit. Ang iyong pangalan ay malista sa aklat ng buhay. Taas mo yung kamay, papanalangin kita. Ako yung pastor, ito po. Gusto kong mangyari yan sa akin ngayong gabi. Hallelujah. Tayo tumayong lahat. Hallelujah. Narinig natin ang mga patotoo. Hallelujah. Atake sa buhay. Tinulungan ng Panginoon. Maaring ngayong umaga, ngayong gabi, may mga pinagdaraanan ka sa buhay na atake ka ng kaaway. Hallelujah. Napakaganda ng hallelujah, mga salita na nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng encouragement. Hallelujah. Ganun din sa Panginoon. Hallelujah. Ito nga. Amen. Magpalakasan tayo sa isa't isa. Ang layunin araling ito na tayo, hallelujah mga kapatid, hallelujah, nasain natin na maging malakas. Buksan natin ang altar. Ang usap sa iyong Panginoon, gusto mo magtalaga. Hallelujah, amen. Patuloy na magtalaga na gawin ang kalooban ng Diyos. Mahirap o madali man. Hallelujah, kailanganin man ng mga pagsasakripisyo. May maaring hamon na ibigay ang iyong lahat. Sabi nga pati ng buhay mo katulad ng mula sa batang Hesukristo hanggang sa siya. Amen. Hallelujah. Ay lumaki.
la barashiko rabasanda la barasanda de kia habarishanda kunda la barash. Oh halala barasanda. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. The sin separated, the bridge was far too wide. From the cross of the chasm, you held me in your side. So you made the way across the great You are the way that you met the light. left behind heaven's throne to build a tear inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul for the first time I know. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Tumayo tayong lahat, awitin natin. You took my place. Took my place, Laid inside my tomb of shame. you were buried for 3 days. But then you walked right out again. And now death Has no sting, and life has no end. for I have been transformed by the blood of the Lamb. Oh, thank you. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glory. Oh, hallelujah. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood. Because the sons and daughters, we are ransomed by your Father through the blood. The blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood. Because the sons and daughters, we are ransomed by your Father through the blood. The blood. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Purihin at palakpakan natin siya, Panginoon. Salamat sa iyong bugtong na anak. Jesus, Jesus, Jesus. Panginoon, ikaw ang aming tagapagligtas, manunubos. Panginoon Diyos, salamat sa iyong buhay. Inalay mo dun sa krus. O labarashito rabasanda, lalabarasanda. Salamat sa iyong banal na dugo, Panginoon. Nilinis kami, pinabanal, O Diyos. Hallelujah. At
Ngayon, Panginoon, binigyan mo kami, Panginoon, ng kapangyarihan na tawaging mga anak ng Diyos. Hallelujah. Hindi na kami, Panginoon, anak ng sanlibutan ito, kundi kami yung mga anak na o mapagmahal na Diyos Ama. Salamat, Panginoon, na kami yung tinanggap dahil sa iyong bugtong na anak. Panginoong Jesus, we are grateful forever and ever. Tunay pasasalamatan ka namin. Hallelujah, magpakailan-kailan pa man dahil sa iyong ginawa doon sa krus. Panginoon, hallelujah, patuloy mo kami samahan sa pamumuhay para sa iyo sa araw-araw sa sanlibutan ito. Hallelujah, Panginoon, sa pagharap sa mga labanan, Panginoon, sa mga kaaway, itataas ka namin, patuloy ka namin maging sandata, kalasag at watawat. At habang tinataas ka namin, Panginoong Jesus, hallelujah, sa aming mga buhay, hallelujah, tunay kami yung pagtatagumpay sapagkat ikaw ang aming tagapagligtas at manunubos na nagbangong muli sa mga patay. You are the resurrection, you are the life. At kung paano pinagtagumpayan, Panginoon, ang kasalanan, kamatayan, kadiliman, ang mundong ito at ang diablo, Panginoon, hallelujah, kami rin ay magtatagumpay laban sa kanila sapagkat ikaw, hallelujah, o Emmanuel, ay sumasa amin. God is with us. Hallelujah, Panginoon, ito'y aming inaangkin. Pati na sa pagsama mo sa amin, ang lahat ng aming mga pangangailangan ay yung tatapuin. Hallelujah, material at pinansyal, Panginoon, kagalingan, magagandang kalusugan kahit sa mga kapatiran na wala rito, o Diyos, kalakasan, Panginoon, hallelujah, espiritual, hallelujah, pisikal, mental at emosyonal. Panginoon, salamat at ito yung gagawin. Salamat sa Espiritu na lagi namin kasama. Ngayong gabi, Panginoon, ibinabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, karangalan, Panginoon, at kaluwalhatian. Sa napakatamis, napakakapangyarihan at napakadakilang pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kung hallelujah, kailangan nyo po ng panalangin, hallelujah, pwede nyo po akong lapitan, maipanalangin kayo. Ganun din, amen. Bukas tandaan nyo, may revival sa Taytay, amen. Hallelujah, kayo po ay, hallelujah, welcome na pumunta ron alas 7, hallelujah, amen, sa Taytay.